Sa ibang balita, umabot na sa mahigit 50 kolorum na bus ang nahuli mula nang ipatupad ang Oplan Goliath ng MMDA at LTFRB nitong unang araw ng Agosto. Nadagdagan pa ito kanina ng pagsisitahin ang ilan pang pampasaherong bus sa EDSA. At mula sa EDSA Connecticut, nakatutok live si JP Soriano. JP! Vicky, hindi bababa sa 14 na pampasaherong bus ang hinuli in-impound ng MMDA at LTFRB dahil sila ay kolorum o di kaya bumabiyahe ng out of line ang mga ito. Muling umarangkada ang Oplan Goliath ng LTFRB at MMDA kontra kolorum at out of line ng mga pampasaherong bus. Kaya naman pila-pila ang mga bus sa bahagi ng EDSA Corner Connecticut na mga lumabag sa batas, karamihan, provincial buses. Ang bus na ito hinuli dahil out of line. Hanggang Sapang Palay, Bulacan lang kasi ang prangkisa nito, pero umabot hanggang EDSA. Kaya agad itong dinala sa impounding area ng MMDA. Yung Certificate of Public Convenience. Wala silang dala at the time of apprehension. Hindi natin pwede kasuhan ng out of line to. Kasi wala may papel naman yun, sir. Ang ilang pasahero, uminit ang ulo sa mga driver dahil sa abalang inabot. Kasi abala nakakaabala sila. Alam nilang bumabiyahe sila, ayaw nilang ayusin yung mga pagtatrabaho nila. Bali po, aral po sa kanya ngayon yan. Ang bus namang ito, nahuli dahil pinaghihinala ang kolorum na galing pa ng Clark, Pampanga. Ayon sa LTFRB, mahigit 13,000 pinagsamang provincial at city buses ang may prangkisa. Pero mailan daw kasing kumpanya ng bus na may prangkisa ang nagpapatakbo ng mga kolorum na bus. Umabot na raw ito sa halos 5,000. Kaya inuumpisahan na raw na i-audit ng LTFRB ang records ng lahat ng bus companies. Yung isa pang plano na ginagawa namin o na gusto namin gawin is to actually make a physical count or inventory on all the garages within Metro Manila. Kasi dun namin malalaman kung sino yung may sobra ron . Batid naman ng MMDA, may mga nakakalusot pa ring mga bus. Nalaman din natin na may mga network. At madali naman kasing matimbrihan pag yung isang kumpanya may nahuli na dito sa ating sinimulang operation, te-text na yan sa kanyang operator o kanyang liaison officer na iwasan na yung area na yan. At Vicky, sa mga oras ito ay moderate to heavy ang lagay ng trapiko sa magkaparehong lane dito sa EDSA Corner Connecticut. At ayon naman dun sa MMDA at LTFRB ay meron na raw beta version yung kanilang mobile app na ginagawa na pwedeng malaman ng mga pasahero kung kolorum ba hindi ang bus na sasakyan nila o bago sila sumakay dito, at ito raw ay maaaring i-release ngayong taon. At yan muna ang latest mula rito sa EDSA Connecticut. Vicky? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.